I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Bago sa liderato ng NBI, Yes. sino po ang itatalaga? Attorney Melvin Matibag. May we know why? Ang rason ay hindi po na ipukol sa atin. Yan lamang po ang aking maibibigay sa ngayon. Has he taken his oath at meron po kayang specific instructions ng Pangulo sa kanyang pagtalaga kay Attorney Melvin Matibag sa NBI? Kapag nabigyan na po sa akin ng detalye, ibibigay ko rin po sa inyo. So effective when, ma'am? Yan pa lang po ang ibinigay sa atin. Magkakaroon po ng bagong NBI Director sa katuohan po ni Attorney Melvin Matibag. Okay, so malaki ang naging impact nito itong actually not necessarily impact but this appointment of Attorney Matibag, no, who was formerly the Secretary General of PDP Laban, but he resigned from the position way back in 2023, and before that he served as member of the cabinet of former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang siya basta cabinet member. This is a very close ally of Duterte. So nasa inner circle talaga to, at ito ay talagang isa sa mga pinagkakatiwalaan din ng dating Pangulo. So kung gagawa tayo ng analysis dito is that ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte ay actually officially she announced, no, her intention to run for the presidency come 2028, but if you will notice, within less than 24 hours the tactical response of the president is to appoint somebody who belongs to the inner, no, coming from the inner circle of the former president. Ito, hindi lang basta in-appoint sa isang government post, ang isang pinagkakatiwalaang tao na alam ang playbook ng dating administrasyon. So, lalabas dito, no, there must be something behind this appointment. Hindi lang to basta appointment. Actually, this is part of sa akin personal opinion to, no, this is actually part of the move, no, to oust the Vice President from her position now, no, kasi si Vice President Sara Duterte is actually facing impeachment complaint in the House of Representatives, at alam naman natin ng National Bureau of Investigation is the premier investigative body in the country. Yan yung nagko-collect ng mga evidence, nag-i-investigate ng mga crimes, no, involving also graft and corruption committed in the government. So the fact that the Vice President has pending complaints, no, with the Ombudsman, no, kasi kinasuhan din siya dyan. Tapos may impeachment complaint sa House of Representatives. So definitely NBI has a special role related to this investigation that will be conducted by some government agencies like the NBI, no, the House of Representatives, the Ombudsman. So they might lead the other government agencies, no, regarding yung pagbibigay ng lead, no, tsaka evidence to this alleged crime committed by the Vice President. So, medyo kung i-analyze mo related to dun sa announcement ni Sara Duterte that she is intending to run for president, and then ito yung response, no? So, if you have a pending impeachment complaint, pagkatapos may in-appoint na NBI director na galing doon sa inside, no, sa inner circle ng dating presidente na si Sara Duterte, na dating presidente Duterte, may ibig sabihin to. Kasi yung in-appoint dyan, alam ang paikot-ikot, alam ang playbook ng dating administrasyon. So, potentially,
So, maaaring maraming nalalaman tungkol sa mga sikreto, sa pamamalakad, sa operations ng political organizations at maging mga naging gawain ng dating administrasyon ay pwedeng magamit ng kasalukuyang administrasyon laban sa kasalukuyang Vice President naman relative to her impeachment complaint with the House of Representatives. So dito, instead of the President, kasi if you will notice, before, panay ang atake ni Vice Presidente kay Presidente. Diba? At yung kanyang mga kaalyado ay panay ang banat. Andiyan dyan sina Vic Rodriguez, dati sina Atty. Chong, andiyan dyan yung other senators, bumibira kay Presidente. Pero ngayon, instead of playing the defensive role, biglang bumuelta. Alam nyo, this is a big tactical move. It is a very strategic advantage on the part of the President recruiting someone from the opposite camp na very close ally ng dating Pangulong Duterte. So there is a meaning or there must be a reason behind the recruitment and hiring of Matibag as NBI Director. May ibig sabihin yan, doon sa kung i-analyze nyo ang political moves, So, kumbaga parang umatake kaagad dito ang Pangulo, in response to the official announcement of Sara Duterte. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Atty. Bueno? Sabi sa inyo hindi po mag-a-appoint ang Pangulong Marcos Jr. kung kung hindi magaling yung isang tao. At dito sa sinabi ni attorney na tactical moves, dito nyo guys makikita kung gaano katalino ang Pangulo. Totoo yun, diba? Sabi ko, you know how to play his card. That's my president, guys. Kaya let's see. Yun nga, ang Pangulo, alam niya po ang ginagawa niya. Isa sa mga dahilan din na sinabi niya, walang political color. As long as magtatrabaho ka bilang, trabahador ng sambayan ng Pilipino, gampanan mo dapat yung trabaho. Hindi ka lilingon na kung saan ka galing administration. Iset aside mo na yun. Past is past na yun Kumbaga, yung pagiging abogado or pagiging magaling mo bilang isang manggagawa ng pamahalaan, gagamitin mo yan sa mga bagay na talagang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino, guys. Kahit anong klaseng administration man yan, dapat yung posisyon mo, yung pagkatao mo, yung abilidad mo, gamitin mo yan sa magagandang paraan. Hindi po yung kung ano po ang nakagisnan mo, like for example, naging Duterte ally ka, hindi dapat po ganun. 'Di ba? Malay mo, darating ang mga ibang administrasyon, After Marcos administration, kukunin ka uli because maganda yung performance mo. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi dito nakikita yung galing mo para sa isang administrasyon lang. Dapat tuloy-tuloy yan. Kasi yan ang yun yung panghawakan mo na bilang isang abogado, na bilang isang gabinete, sa mga iba't ibang administrasyon. At least, magiging proud sa yung pamilya mo Yung sasabihin yung father ko, yung kuya ko, nagiging nagiging gabinete siya sa iba't ibang administration, but still ang kanyang prinsipyo ay talagang nakafocus sa taong bayan kung paano gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang tagapangasiwa ng isang ahensya. Yun ang ibig kong sabihin. So dahil diyan mga kababayan, para marinig natin yung kanyang sinabi, ang unang gagawin niya sa pagiging NBI Director. Ito si Attorney Matibag. Pakinggan nyo, mga kababayan. Ang marami hong nagulat, Attorney, dahil kayo daw kilalang, ang dami namin binanggit na mga position sa government under Duterte administration na inyong nahawakan.
May ibang ang nangangantsaw pa na ang totoo raw ninyong pangalan ni Attorney Melvin Duterte Matibag. Inalagay na ang Duterte sa inyong pangalan. Kayo nga ho ang sumagot doon, Attorney. Well, sabi ko nga po, tayo po nanggaling sa public service. Hindi lang po si Pangulong Duterte ang na-administrasyon ng ating nanungkulan. Nung panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tayo po yung humawak ng ilang posisyon doon. Laguna Lake Development Authority, tsaka nga po yung sa airport. Nung binuksan po yung Terminal 3, tayo po yung nandyan. At nasubukan naman na po ang ating panunungkulan na yung ating pong katapatan ay hindi sa isang tao, kundi po kung saan yung mandato ng ating pong pinanunungkulan. Kagaya po nung tayo doon. Yun kundi, nung panahon po ni Pangulong Duterte. Siguro po kaya maraming nagbabanggit ng ganyan. Tayo po yung naging Secretary General din po ng PDP Laban na political party po ng dating Pangulo. Oo nga pala. Pero matagal na rin po tayong bumitaw dyan for reason na tayo po may mga prinsipyong pinaniniwalaan na kung minsan hindi na align doon sa organisasyon o partido natin sila samahan na kinakailangan tayo po umalis na lamang kung hindi po tayo naniniwala doon sa prinsipyong Yung PDP, tinutulak ng ating sinasamahan. PDP Laban, ano? So ano na ho ang partido nyo ngayon? Wala po akong political party ngayon at hindi po tayo involved sa politika personally. Tayo po, nung natapos po yung termino ni Pangulong Duterte noong 2016, bumalik po ako sa private practice na ako po ay may law office dyan sa Taguig, sa BGC. Yung po ang aking inasikaso nung mga nakaraang taon po. So ito pong pagkakatalaga sa inyo, wala bang specific na assignment na ibinigay sa inyo? O instruction? O instruction ang Malacanang? Mamaya po, amin po pag-uusapan din yan, pero nung nakausap ko po si Secretary Eric Bida, may mga tagubilin po na dapat pong gawin. At tamang-tama naman po, nung ako ay nag-iisip na lumahok sa NBI, ay yun na rin po yung direksyon na aking tinitingnan dahil sa nakikita nating panahon ngayon. So kasama po rito yung ubang modernization ng ating NBI. Kita po naman natin ngayon, iba na yung mga krimen eh. Marami pong nangyayari na krimen na gamit-gamit na po ngayon ay ang modern technology. Talaga? Yung mga scamming po, mga financial crimes na nangyayari na po, gamit po ngayon ng technology, through internet na. Marami pong mga kaguluhan na nangyayari na ang gamit-gamit yung technology. Yung po yung ating pong isa sa iniisip na improve dito at kasama na rin po siguro rito na aking tinitingnan yung pong napakasimpleng bagay pero pagkuha lang po ng NBI clearance na siguro po tayong lahat, bawat Pilipino, dumaan po rito at nakaranas ng pumila, nahirapan. Siguro po digital age na ngayon, baka po magkaroon tayo ng short-term and long-term proposal on this na magkaroon po ng pagbabago po. Biniro ko nga kayo kailan ba? Lunes ba kayo ka-message? Sabi ko, penging NBI clearance ha? Kasi laging gano'n ang problema. At saka, yung bang wala ka namang kasalanan, pero may hit ka. Dahil may kapangalan ka. Ayun, sana maremedyohan na po yung gano'n. Parang laging ang burden kung batsero, doon sa aplikante, wala ka namang kamalay-malay sa kasalanan ng ibang tao, Director. Tama po yan. Siguro po maganda dyan yung pag-interlink sa atin pong prosecution tsaka po sa mga korte. Mas maging mabilis po. Ma-digitalize po natin yan. At meron naman pong mga technologies na sa iba't ibang lugar na maaari po nating pagbasihan upang ma-implement po natin sa ating bansa. Ang NBI po ngayon, marami po kayong trabaho. Binanggit nyo na kanina yung mga cyber crimes. Pero kasama din po kayo sa investigasyon ng flood control issues. Ano? Kayo po bilang isang dating mataas na pinuno ng PDP Laban, bagamat sabi nyo nga ay kumalas na kayo sa politika, pero one way or the other, na-encounter nyo mga politicians na involved po dyan, ano pong pwede nyo bigay na assurance sa ating mga kababayan na kahit na barka-barka daw, naging kaibigan nyo, wala kayong kikilingan. wala kayong poprotektahan. Serbisyong totoo lang. Ayun, oo. Tama po yan. Nakikita ko po kung maalala niyo po, ako po ay naging aplikante rin doon po sa posisyon na bakante po yung pagiging ombudsman. At nung ako po ay in-interview dyan, ang sinabi ko po simple lang evidence-based po tayo. At yan din po yung laging sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, yung po yung susundan natin. Kung anong ebidensya, saan tayo dadalhin, doon po tayo tutungo. At kaugnay po niyan, siguro po ang isa sa mga una kong gagawin ay yung pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang ahensya, Office of the Ombudsman, siyempre po sa Secretary of Justice, sa DILG, yung po mga ibang law enforcement agencies like the PNP,
Tapos yung po sa DICT, sasalihan din po natin yan. Yung CICC, meron po silang mga kagamitan at teknolohiya na maaaring magamit para gawin po yan. At ang commitment nga po natin kung saan po tayo dadalhin ng ebidensya, ay doon po natin dadalhin po ang kaso kung ano man pong investigasyon. Kayo po ay outsider, no? Outsider sa NBI. I'm sure meron na rin po nagsabi sa inyo na baka may landmine na iwanan dyan at matapakan ninyo. Hindi naman katakata yun sapagkat kung tutuusin, maraming mga taong gusto from the inside yung laging ganun yung pinuno nila. Lalo na dyan sa NBI. Lalo sa NBI. How are you going to deal with it? Well, naunawaan ko po yun at kaya nga po katunayan, isa sa aking mga unang, sabi ko po kay Director Lito Magno, ayoko sanang mag-turnover nang hindi ako nakakapag-courtesy call sa kanya muna. Makausap po siya. So ang akin po dito ay i-recognize ko na ako yung nanggaling po sa labas at yung po mga nasa loob ng NBI ay meron ng mga expertise po dyan. Meron na pong mga expertise. Meron na pong mga expertise dyan sa kanilang ginagawa at kakailanganin ko po ang kanilang tulong. Ang akin lang po, I will also make a warning na wag naman po natin gawin na magkaroon yung sinasabi yung landmine para lamang yung pumasok na hindi taga-loob ay ating pong masabotahe. Sapagkat ako po ay willing to work with everyone. Patunay po yan ng aking track record sa aking mga inawakang ahensya na pag pumasok po ako, wala po akong dinadalang napakaraming tao. Sapagkat naniniwala po ako sa sistemang nandoon. Kaya ang pakiusap ko po sa aking nadatnan, sa aking bagong pamilyang papasukin, ay bigyan po ako ng pagkakataon sapagkat kung ano man po ang success na aking matatanggap, eh siya rin pong tagumpay ng ahensya at ng bawat isang miyembro po ng ahensya ng National Bureau of Investigation. Tama kayo dyan. Sigurado, pagpasok nyo pa lang dyan, may ibang masama na ang magiging tingin sa inyo. Yung iba naman maluwag kayong tatanggapin. Lalo So yun mga kababayan, ang interview ng bagong NBI Director na si Attorney Melvin Matibag. At alam nyo naman siguro kung saan siya galing. Past administration, sabi nga, medyo malapit na alay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, alam ko na marami sa atin yung hindi sang-ayon talaga. 'Di ba? Kasi tawan ni Digong. Lagi kong sinasabi din naman kung ano po yung plano ng Pangulo or decision niya or sino man i-appoint niya. Siyempre, re-respetuhin po natin yan. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa. Ano yan kumbaga, si PBBM, mautak po yan. Guys, very wise na tao yan. Alam niya kung anong tama't mali. Kaya, ako'y naniniwala sa Pangulo na, ito si Attorney Matibag, kaya niya nalagay dyan kasi base naman talaga sa experience niya, na magaling siya. At alam din po natin, si Atty. Matibag, magtatrabaho ito para sa mamayang Pilipino. 'Di ba? Hindi para sa sarili niya, hindi para sa Pangulo. Kanya lang nagkataon, siyempre, under the Marcos administration. Pero ang pinaka punto dito is, magtatrabaho siya para sa sambayan ng Pilipino. Wag nawa matulad ni Marites, no? Kasi sabi nga nila, natutulog ang kaso sa ombudsman before, no? So, para sa akin naman, I hope si Attorney Matibag is, gagawin niya yung nararapat, no? Bilang, kumbaga, taga-siyasat sa mga kaso na narapat na iimbestigahin, no? Doon na lang siya po nakafocus, para nang sa ganun, no? Hindi magkaroon po ng issue. Alam naman po natin sa madaling salita, Duterte to guys. Dating Duterte alay mga tauhan niya. So alalahan din natin si Pangulong Marcos Jr. guys, yung kanyang mga ibang gabinete is galing kay Panot, Dilaw, alam niyo naman yun. Especially si Katapang, yung Bucor ng Bilibid, si Bucor Chief Katapang, Dilaw po yan. Si Balisacan, correct me if I'm wrong, mga kababayan, dating tawag dito, ni Panot, dating tauhan
Nagtatrabaho din kay Panot before. Kaya sabi ko, kahit ano namang, guys, kahit naman anong, kulay na pinanggalingan mo, hindi naman ibig sabihin, loyal ka na doon sa isang administration. No, hindi dapat ganun. Kailangan, kahit sinong administration ng pinanggalingan mo, ang importante, maganda yung track record mo, at saka, magtrabaho ka ng maayos para sa mamayang Pilipino. Hindi yung magtrabaho ka para sa isang pangulo, magtrabaho para sa sarili mo, magtrabaho para gumanti ka, para mayroon kang papanigan. O, 'di ba? Hindi ganoon. Masisira ka dun eh. So, I think pag-appoint sa kanya narinig yun naman siguro kung anong sinabi ni Attorney Bueno, guys. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo. Si PBBM, matalino po yan. Alam niya, mga kababayan. He know how to play his card, guys. Remember that. I trust the president. Matalino yan. Ay, nako. Talaga naman, guys. As long as magtrabaho ka sa mamayang Pilipino, okay lang. Go. Di ba? So, yun, mga kababayan. Kayo po ang bahalang magkomento. Anong masasabi nyo dito? Courtesy po ng DCRH, siyempre, si Katunying. Kaya hiramin natin ang kanilang video para na sa ganun, ma-inform ang mamayang Pilipino na ito yung bagong NBI director. Late man ako, but it's okay. Okay? Thank you guys. See you again on my next upload. Bye-bye-bye. God bless Philippines. Follow me and likes, guys. Bye everyone. There's more.